Hello guys, Mundo ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, magdi-DIY tayo uli. So ito yung gagawin natin, yung Astro na electric kettle. So bago tayo mag-uumpisa guys, disclaimer lang, hindi po tayo talaga technician, mekaniko. Basta dito sa ating channel, nagdi-DIY lang tayo. So kung anong ginagawa natin dito sa mga sira-sira nating gamit sa bahay, yan ang ginagawa natin. So, bago tayo mag-umpisa guys, may tuturo lang ako konti sa inyo kung paano ba gamitin ang ating tester na ganito guys. Ito yung pinaka-common at saka pinaka-mura na tester na available dito sa ating na nabibili natin sa online at saka dito sa mga shop ng electrical supply. So, dito kasi guys, yung nagturo sa akin dito, di ko makakalimutan kasi siya lang yung nagturo sa akin ito. Wala pang YouTube noon, tapos tinuruan niya ako kung paano gumamit ito. So, balik tayo. So, itong AC, ibig sabihin nito, alternating current. So, para saan tong alternating current guys? Ito yung ginagamit pag mga nakasaksak yung mga sa kuryente yung natin, mga appliances. Halimbawa, itong electric kettle, kung nakasaksak siya, so, ito yung gagamitin natin. Gaganyan natin sa 250 or kung anong kasi naka 240 naman tayo dito sa Pilipinas. So, yan lang yung gagamitin, alternating current. So, dito naman sa DC, ibig sabihin niyan DC, direct current. So, itong mga direct current guys, ginagamit to sa pagtitest ng mga battery, yung mga charger na tawag dito, yung mga 3 volts lang, 5 volts lang. So, yun yung ginagamit. Pag mga voltage yung gagamitin, ito pang battery, ayan, nakaganyan yan hanggang dito. So yung direct current is for battery testing. Ito naman dito, itong DCMA, to guys, ginagamit yan sa mga diode, yung mga appliances, diode, capacitor, yan yung ginagamit. Pero dito naman sa itong X na to, mga X na to, ito yung madalas talaga natin ginagamit sa mga nagdi-DIY kasi ito yung pag-check kung may putol ba yung linya. So, sa continuity na tinatawag nila. So, yun ang natin. So, shout out sa nagturo sa akin si Dolan Cadigal guys. Pinsan ni Mrs. So, dito guys, balik na tayo dito sa ating i-DIY. Unang gawin natin, kung may tester tayo, syempre i-check natin yung pinaka wire. So, yun nga, kung wala na mga tester, visual inspection lang gagawin natin. Check lang natin kung may irregularity or may sunog or may nangiti, may na-deform. So, yun lang yung gagawin natin pag wala tayong tester. So, dito, since may tester tayo, check muna natin yung kabilang dulo. So, ito yung pinaka guys, check lang natin. Kaya natin, continuity lang tayo, extend lang tayo. So, yan, walang short. Hindi siya nag-short. Hindi, kabilaan, wala. Ibig sabihin, hindi siya nag-short. So, dito may terminal dito sa loob, guys. Dalawang terminal yan sa loob. Ayan, dalawa. 1 at saka 2. So, titest lang natin. So, paano pag-test? Yung isang dulo dito, kasi continuity pa lang tayo. Kabilang dulo dyan, dito muna tayo, lagay muna natin to dito, hawakan lang natin dito, kumukon ganyan, tapos check natin, ayan, mayroon, ibig sabihin hindi putol yung wire. So dito to sa kabilang side, sa outer na side dito. Siyempre kung natin dito, ayan, wala yan kasi sa kabilang side yan. Natin. So walang putol guys kasi pumalo siya. So tapos dito naman sa ko guys, sa upon inspection natin, wala siyang deformity, wala siyang irregularity, walang sunog, walang bengkong, walang So dito muna tayo sa buksan lang natin to guys. So dito guys, wala rin akong nakitang irregularity o deformity. So
buksan lang natin to sa loob. Yan. Dito din, wala din tayong nakita na ano, na deformity, sunog, or ano man. So, pag ganito guys, na wala tayong nakikitang problema dito, wala siyang sunog, wala siyang basta mga deformities nga sa pag-inspection natin. So, malamang sa mga electric kettle talaga, ang problema talaga nito is yung switch. Check natin yung switch guys. So, yung switch na mayroong screw dito sa loob. So, pagtanggal nito guys, lain lang ito mga. Yan, pag ganyan. Yan lang siya. So, buksan na natin. Mayroong ano dito screw. Dalawa. Dito. So may tatlong screw lang guys para mabuksan yung pinaka switch natin or yung sa may mga hawakan banda. So ito na. So, mayroong screw dito guys. Para matanggal to, para matanggal yung screw, iangat mo lang to guys. Oh. Malambot lang yan. Yan. So, natatanggal nito siya. Gawin. Para malaman natin kaagad kung ano ba yung problema, yung switch ba or iba. So, yan guys, kung wala kayong tester, pwede nyo itong gawin para ma-check natin yung switch natin kung okay ba or hindi. So, itatap lang natin siya gamit itong wire natin. So, medyo konting ingat lang tayo kasi isasaksak natin yung plug kung para makita natin kung iilaw ba to or hindi. So, lagay lang muna natin dyan. Pag hindi to magsi-switch guys, ibig sabihin may problema. So, saksak lang natin. So, check natin kung iilaw ba siya. Wala. Hindi iilaw guys. Ibig sabihin may ibang problema. Hindi yung switch. So, gamit tayo ng tester guys. Gamit ulit ng tester. Check natin tong pinaka supply nya. Switch ano natin sa alternating current. Para mas safe, lagay natin sa 1,000. Pero sa 250 pwede sana yun. Pero lagay natin sa 1,000 guys. Check lang natin kung may kuryente. Mayroon oh. Mayroon. Saan ba to? Gamit ng alambre guys, kaskasin lang natin to. Nakatanggal sa saksakan yan guys sa bago nyo gawin. Nasukitin nyo ng alambre. Basta step by step lang tayo guys. Stop natin. Wala talaga. Okay.
Tento dito sa loob guys. Baka may ano, mahina lang yung spring niya. So try lang natin para sigurado tayo. Check lang natin kung may irregularities or deformities. Baka mahina lang yung spring kaya hindi niya ganong matulak, pero kahit ganoon nakita naman natin na okay naman siya. So dito wala din eh. Wala din tayong ano. Kasi itong ano tatlo, tatapat natin sa may butas. Yon. Shoot lang. Kabit lang natin itong screw guys. So ayan guys, nakita na natin ang problema. So nag-inspection tayo ng visual inspection tayo, wala tayong nakita. Yan pala nasa ilalim yung problema guys. Ayan oh. May sunog pala dito. Yung ano, debris, ito yung debris. Yung parang plastic na natunaw, dito galing yan. So yun ang pinaka problema pala talaga. Tapos tinester natin, wala talaga siyang ano, wala talaga siyang linya pala talaga. So paano natin na-tester? So itong mga to, contact na to, itong bilog, mga bilog-bilog na to, dito yan ang bagsak niyan para ma-supplyan siya dito sa pinaka ano niya. So tinester natin yung isa, yung kulay pula, ilagay natin diyan, tapos chinik natin dito. Ayan, pumapalo. So dapat itong isang terminal, isang connection na to, dapat papalo din to dito sa maliit na bilog sa gitna. Ang problema pag ginanyan mo, wala siyang palo. So akala ko nga kanina nung naka-off cam, chinek ko yung itong ano at temperature thermal fuse. Akala ko ito yung problema, ginamper ko dito, tinap ko, wala rin siyang response. So nagtaka ako bakit kung saan nanggagaling. So yun nga doon natin nakita. So ang gagawin natin paraan, iwan ko na lang. So mayroon pala siyang pag-ipit dyan. So yan na lang yung sisikwatin natin, itong bakal na to. So sikwatin lang natin itong sikwatin guys, itong pinaka yan, yung pinaka-lock nya. Hindi ko na lang papakita sa inyo, off cam na lang. So ito guys, natanggal na natin, pero medyo napuwersa natin siya kasi wala tayong tools, wala tayong sobrang liit ng nut, wala tayong pangpihit ng ganyang kaliit. So pinersa natin kaya medyo nabuhing ito, pero try na lang natin imamaytiban. So mayroon pala tong screw guys, dapat pagtanggal talaga nito, pinakatamang pagtanggal, nakaganyan yan. So tatanggalin mo tong mga nut, itong isa, yung mga, itong tatlo, 1, 2. Ang problema, wala tayong tools nga na pampihit. So, plies lang natin pwedeng ano, kaya napersa natin siya. So, ayan. Oh. Pwede na rin pala. So, tumigas lang pala to. So, mamaytiban na lang natin. Ito yung pinaka problema talaga. Ayan. So, check natin. Ito naputol nga oh. Naputol nga siya. Naputol guys, nasunog. So gagawin natin dito guys, punta tayo doon sa electrical supply kung mayroong ganitong ano, nabibili ng ganitong buo. Pag wala tayong magagawa kundi i-jumper na lang natin siya. Gagawa natin ng paraan, lagyan natin ng connection.
Pero nung pagpunta natin sa electrical supply guys, sobrang mahal yung set na yan, nasa 250. Kaya umayaw ako, tapos Pero sana mayroong chinik ko sa Lazada, mayroon palang tag 38 lang, tatlong set na para pang repair talaga sa electric kettle na ganito. Tapos 38 pesos lang plus shipping fee, umabot lang ng 76 pesos. Kaya ayan, napa-order na lang tayo. So yan guys, kakabit na natin to. So problema lang talaga natin dito, wala tayong tools para panghigpit nito. Kaya ako dinandahan guys para masentro talaga yung pag ano natin, paglagay. Huwag tayo magsanay na paglagay ng isang nut higpit kaagad. Mali yun guys, kailangan paunti-unti yung higpit. Mahirap talaga walang tools. So ayan, ang tanong na lang kung maibalik ba natin to yung wire. So check natin yung video natin guys, ganun lang yun naka-video naman tayo, kaya kaya natin ibalik yan. So ayan guys, naikabit na natin yung wire uli gamit ng ating video para nakita natin kung saan nakalagay. So tester muna natin siya. So continuity lang tayo. Tester lang natin tong terminal na to kung may palo. Ayan, mayroon na siya. May palo pala siya parehas. Parang short. Duda ako rito Ganun. Tanggalin nga natin mga ano guys. Duda ko dapat hindi magsi-short yan. Dapat ibang linya yan Tapos ito sa labas. Double check nga natin yan guys. Double check natin yung top natin kung tama ba. Parang parehas naman. So ibig sabihin, pag nakakabit to lahat, nag-short siya. Yan ito yung inaano ko guys itong thermal fuse to itong nakaumbok na yan. Alam ko thermal fuse yan, kaya problema sa kanya, wala siyang palo dapat mayroon siyang palo. Pero anyway, sakto naman yung wire rin guys, sakto yung wire. Try natin isaksak. So ready lang tayo na pag hindi pumilaw, mahuhugot natin kaagad. So ingat lang tayo dito sa ating wire. Paano ba ito para makita nyo kung iilaw yung kulay pula.
Ayun, umilaw. Umilaw guys. Okay na siya guys. Okay na yan. Ayan, umilaw. So, assemble na natin. Patay natin yung switch. Ayan, walang switch. Ilaw. Yan, umusok na nga. So, ayan guys, assemble na natin. So, ito, papasok muna natin. Kasi nahihirapan ako kanina. So, nakaganyan dapat yan bago to ilalagay. Tapos, didiin na lang to guys. Yan ah. Tapos, dito sa ano, puwet. Yan. Tapos, may dalawang screw yan dito sa taas. Wala natin ilak. Lagyan muna natin tong ilalim. Sanayin natin guys, no, pag maglagay tayo ng ano, ng screw, huwag tayong maglalak kaagad or higpitan kaagad. Kumbaga, naglagay na tayo dito una, hinihigpitan natin kaagad. Dapat dandahan lang yan guys. Kumbaga, ilalapat-lapat mo muna para mas maganda yung yan, bago mo i-final yung mga screw na nilalagay mo. Yan, ito huwag mong ganong lakasan kasi plastic lang yan, sakto lang dapat. Yan. So, yan yung binalatan natin guys. Konti lang naman pero kailangan pa rin natin i-secure yan. So, lagyan lang natin ng ano, electrical tape para sigurado tayo. Yan natin. Shoot lang natin yung ano, yung plastic. Ayan, ulitin ko, pag maglagay talaga tayo ng screw guys, huwag talaga kaagad higpit guys. Kumbaga, kabit muna natin lahat para masintro yung lapat ng ating ini-screw. Ayan mo to, parang tabingi. Hindi natin alam kung ano nangyari, bakit tabingi itong isang ano na to. Okay, tabingi talaga yung butas. Fit para yung lapat pantay. Paglagay mo ng isang screw, hinigpitan mo kaagad, may posibilidad dyan guys na hindi pantay. Yan, try na natin. Saksak, tapos lagyan natin to ng tubig. Check natin kung kukulo. Yan o, usok konti yan guys kasi meron akong naglagay tayo ng konting WD-40 sa mga screw para hindi ano. Yan, kumukulo na o. Ayan na guys, kitang-kita naman na okay na yung ginawa natin. Ayun, maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs para makakita pa kayo ng mga future natin ng mga DIY guys. Ayan, maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.